Magandang hapon po sa aming mga kapatid dito sa UK. Magandang gabi po sa Pilipinas at saan man pong dako kayo ng mundo naroroon. Isa pong mapagpalang mahiwahati at maaliwalas na pagbati ang aking ipinaabot sa inyo. Ngayon po ay kami ay sama-samang na muling mag-share ng mga balita, mabuting balita ng Panginoon. Let me call Sister Shirley po for the opening prayer. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang Diyos na buhay, Diyos na dakila, wala po kayong katulad. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, na may kababaang loob, Panginoon, upang buksan namin, Panginoon, ang aming puso, ang aming pag-iisip, ang aming mga pandinig, Panginoon, upang lumapit sa iyo, Panginoon, at makinig ng iyong mga banal na salita sa aking mga kapatirang naririto, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na kami lagi ninyong sinasamahan sa gawain ito, Panginoon. Kahit papaano po, Panginoon, ay taglay namin ang iyong kawalhatian, Panginoon. Ganun pa man, Panginoon, ang aming mga ibang kapatiran ay wala sa aming, hindi namin kasama ngayon sa kasalukuyan, Panginoon. Itinataas ko rin po, Panginoon, ang aming lahat ng mga kapatid at ang lahat ng mga nakikinig, Panginoon. Saan man sila naroroon, Panginoon, tinataas ko po ang aming mga kapatid na naririto po, Panginoon, sa United Kingdom, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, at kami po, Panginoon, ay magtatamasa ng iyong mga pangyarihan, Panginoon, dahil sa iyong mga banal na salita ay aming pakikinggan, Panginoon. Na bawat isa sa amin, Panginoon, ay maglalahad, Panginoon, ng mga talinong nanggagaling sa iyo, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po ang aming mga kapatid na nasa Pilipinas, Panginoon. Sina Brother Albert, ang aking kapatid, at ang lahat, Panginoon, ay tinataas ko sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami bigyan mo po, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Panginoon. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Ipatawad po, Panginoon, at ano pa mabuo, Panginoon, ang aming mga kakulangan, Panginoon, ay kayo na po ang magbigay ng kapatawaran ng bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po ang ating gawain ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon, at ang naman po, Panginoon, ang nangyayari sa aming buhay, Panginoon, ay kayo po ang nakakalam. Kaya, Panginoon, tiklop-tuhod kaming nakikiusap sa iyo at humihingi ng Panginoon ang iyong mga pangyarihan at lulutan mo kami ng kapayapaan, kagalingan, kalwalhatian, Panginoon. Kaya, Panginoon, kayo po ang aming inaasahan na magbibigay ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay iyo pong bendisyonan ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa aming magandang araw na ito na kayo ay aming laging kasama, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aking paborit, parangal sa salamat ang aking binabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Psalm 1, 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor sits in the seats of the scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Brothers and sisters, this is the word of the Lord. Now naman po ay maririnig natin ang sharing ng Word of God. It will start po ni Sister Marley. Ang akin pong ibabahagi ay mula kay San Mateo 11:28 to 30. Naririnig niyo po ako? Yes po. Lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan at lubhang nabibigatan sa kanyang pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan, at matuto kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Minsan ko na itong na-share sa inyo, siguro last year pa. Talagang mayroong pagkakataon sa buhay ng mga tao na na tayo ay nakakaranas ng pagod, sakit, kirot, hapdi ng ating puso at damdamin, kasama na ang ating kaluluwa o espiritu. Merong ilan na hindi nakakayanan ang kanilang mga pinagdadaanan dahil bumibitaw agad sila dahil hindi na nakakayanan ng kanilang utak at puso. Hindi biro yung mga ganitong pangyayari sa atin, dahil ni isa man sa atin ay walang karapatan na husgahan ng isang taong may pinagdadaanan na hindi niya nakakayanan ang matinding unos ng kanyang buhay. Tanging ang Diyos lamang ang tagapaghukom sa tao. Lahat naman, anuman ang ating pinagdadaanan, ito naman ay ating malalagpasan ng hindi natin namamalayan. Gumagawa ang Diyos ng paraan. Gumagawa ang Diyos ng may ginagamit siyang ibang tao o instrumento na magiging magaan ang isang taong may pinagdadaanan.
Ah, ang at ang aking binasa ay ito ay isang nagpapahayag na mabahagi sa lahat ng mga tao, lalo-lalo na sa mga lalo lalo-lalo na sa may pinagdaanan na matindi ang pagsubok. Tayo lamang ay magtiwala sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig at kalooban. Dahil mayroong nag-aantay sa atin ng at pag-asa at kasaganaan at kapayapaan dahil hindi naman sa lahat ng panahon ay ganoon ang buhay. Minsan nga, minsan nga ah, ah, na napapayuhan ko yung isa kong kamag-anak na lagi siyang dumaraing, lagi siyang umiiyak dahil parang hindi na niya makayanan yung kanyang dinadala, kanyang pasanin. Ang sinasabi ko lang sa kanya na manalig siya, magtiwala sa Panginoon dahil darating darating ang bukas na ikaw ay magkakaroon ng kaginhawaan at at tatamasa ka ng mga tatamasa ka ng magandang buhay kung ikaw ay manalig sa Diyos. Hindi sa lahat ng panahon ganyan ang dinaranas ng tao o nahihirapan. Darating ang araw na meron tayong aasahan sa Diyos dahil ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Lalo na kung ikaw ay sumusunod sa lahat ng kanyang kagustuhan. Lahat ng inyong mabuting ginagawa ay iyon ay may balik sa iyo. Lahat ng iyong, kung ikaw ay nahihirapan, nakikita ng Diyos lahat iyon. Lahat ng iyong mga na iniiyak mo, nakikita yun ng Diyos. Kaya manalig lang tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan at lalong-lalo hindi tayo iiwan. Ah, base sa aking buhay, ah, nung kasalukuyang mga nag-aaral yung mga anak ko, siyempre, siyempre ay kami ay talagang hirap, hirap sa buhay dahil hindi hindi biro, hindi biro ang magpaaral. Ngunit yung isa kong anak, siguro nakikita niya na kami nahihirapan. Kusa siyang nag, nag, ano, nag, hindi na niya na ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral at nagtrabaho na lang siya upang makadagdag sa aming mga gastusin. Pero ganun pa man, ini-encourage ko pa rin siya noon na magtapos dahil siyempre lalaki siya ang magdadala ng pamilya. Pero hindi na niya rin nagawa dahil nag-asawa na rin siya. Nagpapasalamat na lang ako sa Panginoon dahil yung aming paghihirap, yung pala ay may katumbas na na pag-asa, hindi naman sagana, pero nakakaraos naman na na pwede mong
na pwede kong bilhin kung ano gusto kong kainin. Pero, pero ako hanggat sabi nga ng ate ko, wag ko daw tipirin yung sarili ko kung ano yung sa pagkain, ganon. Wag ko daw tipirin yung sarili ko. Pero ano, hindi naman ako ganon. Nakakain ko din minsan pero hindi naman palagi. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos dahil medyo medyo nakakaraos na ako at lalo pa hindi na ako masyadong problematic, hindi kagaya noon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nandyan pa rin sila, tumutulong, lalo na itong kapatid kong ito. Kaya salamat sa kanya. Salamat ng marami at ako ay may tinitirahan at ako ay may at ako ay may magandang kinatatayuan. Salamat sa kanya, salamat. Ang hindi ko lang ang hindi ko lang medyo lang ako na nag-iisip na siyempre ako ang may nandito ako sa magandang bahay, malaking bahay. Hindi mawawala yung meron silang masasabi. Pero ako naman sabi nga ng ate ko, welcome silang lahat dito sa loob ng bahay. Dahil ako naman ay taga, ako lang at ng bahay. Salamat sa Diyos sa mga tumulong sa akin. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Ako na ang susunod, sis. Opo. Pasensya na kayo, nahuli. Ang i-share ko sa inyo mga kapatid ay ayusin ko itong laptop ko. Ang i-share ko sa inyo mga kapatid ay galing sa Philippians verse 2, 3, and 4. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmamalasakitan ninyo ang kapwa. Itong ang pagkakaintindi ko dito rin sa parang naiano rin sa buhay ko na magpapakumbaba. Yun, ako, kung sa pagpapakumbaba lang, talagang ginagawa ko rin ang lahat sa pagpapakumbaba ko. Kahit na mayroong nag-ano sa akin, nagpapakumbaba pa rin ako. Kahit nga nadadamay ako sa mga dito, mga chismis-chismis. Ako ang inaano nila, pinagsasabihan nila lahat. Halimbawa, mayroong akong isang kaibigan, may isang kaibigan na parang nagkaanuhan sila. Ako ang pinagsasabihan nila. Kaya sabi ko sa kanila, huwag niyo ako idadamay dyan. Kayo nang mag-uusap, sabi ko. Tapos, pag parang naano sila sa akin, sige pa rin ako, nagpapakumbaba pa rin ako. Pati yung yung halimbawa, nakakatulong ka sa kapwa, kahit tutulong ka na sa kanila, mayroon pa rin silang masasabi sa iyo. Kahit na anong gagawin mo, mayroon silang masasabi sa iyo. Kaya, ang iniisip ko na lang, basta tinatandaan kong lahat ang mga naituro sa atin ni Brother Albert, lahat din ng mga nababasa ko rin na paminsan-minsan sa Bible, na kailangan magpakumbaba talaga hanggat maaari magpapakumbaba. Huwag kang gumawa ng halimbawa yung gawin mo yung sarili mo para maging mataas ka. Hindi ko yun inaano. Basta pag mayroon akong narinig o pabayaan nyo na kahit yung sa mga anak ko, kung ano yung sasabihin nila, sabi ko pabayaan nyo na mga anak ko. Kasi lang magpapakumbaba kayo. Basta hindi lang kayo ang gumawa ng wag kayong gumawa
ng ikakasama natin, sabi ko. Kasi ang Diyos ay nasa atin palagi, sabi ko sa kanila. Kaya ngayon, ramdam ko naman na sinusunod ko hanggat maaari. Parang gustong-gusto ko talagang sundin lahat ang mga utos ng Panginoon na magpapakumbaba, maging mabuti sa kapwa. Yun ang inaano ko talaga. Uh, Sinisikap ko talaga na makasunod ako sa utos ng Panginoon kasi 'di ba yung kasabihan nga na sinabi rin ni Brother Albert noon na nakarinig na tayo ng salita ng Panginoon tapos na alam na natin yung mga masama o mabuti tapos aalis na naman tayo yung parang lilihis tayo mas lalo tayong magkakasala kaya ngayon alam ko na lahat kung ano ang kagustuhan ng Panginoon kung ano yung hindi na ako nakikipag-away kung mayroong nag-ano sa akin magpapakumbaba na lang ako palagi hindi na ako kumikibo kung anong maririnig ko o pabayaan mo na sila gumagano na lang ako kasi Diyos nandiyan ang Panginoon Diyos na ang bahala sa kanila yun ang ko pero kaya ramdam ko ngayon na tuwing nagdadasal ako tuwing nananalangin ako na sana bigyan ng Panginoon ng kaliwanagan ang pag-iisip ng mga taong nag-iisip ng hindi maganda o i-guide niya sila na para maging matuwid ang kanilang daan. Parang ramdam ko naman na pinapakinggan ako ng Panginoon kasi nangingilabot ako tuwing umuusal ako ng dasal. Kaya alam ko na ang Holy Spirit ay nasa akin kaya pag nagdadasal ako kaya sana nga bigyan rin ng Panginoon maliwanagan ng Panginoon ang mga taong hindi pa nakakaalam sa mga salita niya, hindi pa nakakarinig ng mga salita ng Diyos para hindi na sila maninira ng kapwa. Alam na rin nila yung salitang pagpapakumbaba kasi karamihan sa atin dito mga Pilipino dito, karamihan pag nakikipag-away talaga, hindi sila ako talagang inano ko na yung pagpapakumbaba dahil na ano ko na nga yung na ano ko nga yung humility na sinabi ng Panginoon sa Kaya maraming maraming salamat mga kapatid. Yun lang ang ko mai-share sa inyo dahil madalian yung pagbuklat ko. Yun lang ang naano ko doon sa Philippian. Kaya maraming salamat. God bless us all. Ngayon naman po ay ang aking brother husband ang mag-share ng Word of God. Ang akin po magandang araw po sa inyong mga kapatid sa Pilipinas, magandang gabi at sa lahat po ng nakikinig, mapagpalang araw po. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay mula po doon sa aklat ng Galatians chapter 5. Ito po yung mga bagay na ito po yung mga salita ng Diyos na utos niya na dapat nating bilang tayo po ay naririto na sa paglilingkod ay dapat po nating iwasan ating po itong pagnilayan kung ano po ang meron tayo sa ating sarili sa mga bagay na ito at narito rin po yung galing sa banal na espiritu. Ito po ang sinasabi dito sa aklat ng Galatians. Umpisahan ko po sa 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa espiritu at hindi nyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na iyong ibigin. Dapat kung kayo'y pinapatnubayan ng espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan,
mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad ng aking pagpapaalala ng una sa inyo na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yun po ang sabi sa atin ng Panginoon, ito po ay naipaalala na sa atin, ayon po sa Kanya, noong pa pong mga unang panahon, noong sa lumang tipan, doon sa 10 kautusan, yung pong iba nito ay nakasulat. At ang sabi po rito, ang sinabi po niya rito, ang mga nagsisigawa ng mga gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi raw po magsisipagmana ng kaharian ng Diyos kung hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung tayo po ay nasa ilalim pa ng mga nabanggit dito sa Galatians chapter 5 kung ating pong pagninilayan. Ating pong babasahin at pagninilayan, ito po ay ang Diyos ang may utos. At ngunit kung tayo po ay mapapaalis sa ilalim ng mga kita ng lamang ito po naman ang magiging kapalit. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kung tayo raw po ay mapakakaroon ng mga ganong espiritu sa ating sarili na doon sa naman nabanggit sa verse 22 ay wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Wala na po tayong susunding kautusan na kagaya ng ating mga nakagis ng kautusan. Kundi ang banal na espiritu na po yung mananahan sa ating sarili. Kaya doon po dito po sa same na aklat, yung po mga dapat nating iwasan, pag-aralan sa ating sarili, kung ano po meron tayo sa ating sarili. Yung po dapat, ito po yung mga kaluluwa ng masasamang espiritu na bilang tayo po ay narito sa lupa. Ito po yung mga na marami pong tukso rito sa lupa. Tayo po ay tama po yung naibahagi sa atin ni Brother Albert na tayo po ay nasa panahon na po tayo ng pagwawakas. Pero dito po sa nabasa ko sa aklat na Revelation, libon taon pa po yung mangyayari bago pa po dumating yung talagang katapusan ng mundo, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po tayo ay sinasanay na o tayo po ay ah, unti-unti nang hinuhubog. Kaya nga po doon sa aklat ng kasulatan na tayo po ay hindi na hahatulan pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo kung tayo po ay talagang nakikinig at nagsasabuhay ng kanyang mga salita. Yung pong tayo po nasa kapanahunan na ng pag tatapos nitong daigdig na ito. Ngunit matagal pa po 'yon. Marami pa po tayong marami pa po tayong time para tayo ay makapag-isip sa ating sarili kung talagang tayo ay makiki makakasama doon sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po ang sabi sa aklat ng Revelation, babasahin ko po, nakasulat po ito sa aklat ng Revelation. Ito po ang sinasabi. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang kapatay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat
Uumpisahan ko po sa verse 1. Ito po ang sabi. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking panikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon ng matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon. Yung po palang dragong yon ay igagapos pa ng 1,000 taon ng ayon po dito sa Revelation, yung pong binabanggit doon ay sa akin pong pagkakaintindi, yun po yung ahas noong pong panahon ni Adan at Eva, yung pong nanukso doon sa dalwa. At ginapos sa 1,000 taon. At siya'y ibinulit sa kalaliman at sinarhan, at tinatnakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. At nakakita ako ng luklukan na may nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa pagtotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man ay hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 5,000 taon. Yung dito po sa verse 1 and 2, doon po sa verse 2 sinabi po roon, yung pong Diablo ay igagapos ng 1,000 taon at pakakawalang muli. Ibig po nung sabihin, tayo po ay, yan po ay nangyayari sa atin, kahit po sa akin sarili, nangyayari po sa akin yan. Ah, Bagamat ako po ay tinawag dito sa gawain ito, lagi akong nakikinig ng nagbabasa ng salita ng Diyos, o hindi man po sa gawain, may mga, kung siguro, ang malimit ko pong mapakinggan noong, kahit po nito nakakaraan lang, nakikinig po ako ng mga aral kung natatanda mo niyo, ito po si Brother Eli Soriano. Biblical din po siya mga aral. Ah, Ngunit yun po ay palibasa ay hindi ko naman po pwedeng sabihin ako'y tao lamang, sapagkat tayo po bilang tinawag, hindi na po natin po pwedeng sabihin tayo kaya nagkakasala, kaya po tayo ay napapa ika nga po ay doon sa ating napupuntahan o sa ating mga nakakasama, ay hindi po natin pala pwedeng idahilan na tayo ay tao lamang. Sapagkat tayo po'y tinawag na ng Diyos, hindi na po natin po pwede sabihin, ay tao lang ako, nagkakasala ako. Hindi na po pwede sa kagaya nating nakakarinig ng aral ng Diyos. Nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos na naiaral sa atin. Kaya tayo po ay magpapatuloy hanggang sa lubusan nating maunawaan o malinawan kung ano talaga yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon, sapagkat kung hindi po natin gagawin yun, alam niyo, napapagnilayan ko yan. Kasi kung minsan nga may mga pagtatalo rin sa aking sarili, sa aking isip, na may mga tukso pa rin na nakakaya ako sa mga ganitong lugar. May mga salit na attend ako ng gawain, binibigyan ako ng mga gandang trabaho, hindi pala po pwede yung dala ng pangangailangan, ika nga. Kung tayo po ay na-realize ko po na kung tayo ay tinawag tayo ng Diyos, magbigay tayo isang beses lang naman, isang linggo, hinihingi sa atin ng Panginoon, na wag natin siyang iisang tabi sa araw, sapagkat yun po, kahit iisang oras, marami po tayong matututunan sa aral na ibinibigay sa atin, na ibinabasa sa atin ni Brother Albert. At kagaya nga po na nasabi ko before, tayo po ay hindi po swerte ang salita, napakapalad po natin, mapalad po tayo, sapagkat meron pong umaakay sa atin na magdadala sa atin sa magandang buhay na hinaharap sa kabilang buhay. At kami pong mag-asawa, sa amin pong karanasan, kami po ay dala rin ng mga material na bagay, na mas pineriority namin yung mga material na bagay na yan. At ngayon lang po namin, nung pong since na mag-COVID, kung natatandaan po niyo mag-COVID,
Ngayon po, nun lang po namin na pagtanto o na-realize na yung po mga bagay na yun ay hindi mahalaga. Mas mahalaga po pala ang kaligtasan ng kaluluwa kaysa mga bagay na yun sapagkat tama po yung nakasulat sa babasahin ko po sa inyo. Kung natatandaan din niyo po, ito po ay lagi kong binabasa sa aklat ng Mateo 6 sa opo dito sa Mateo 6 ang sabi po rito, dati po at hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang mga lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi, kahit po tayo hindi, kung lahat po ng pangangailangan, alam po ng Diyos ang pangangailangan natin, hindi po natin kinakailangan mag-isip. At siya po yung nawala sa aming mag-asawa. Although may mga pagsubok po yun. Hindi po mawawala sa atin lalo sa ating mga tinawag yung mga pagsubok. Pero hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Kaya nga po may mga taong, yung po mga tao, masasabi ko po doon sa mga taong nagkikitil ng sarili dahil sa problema, siguro po hindi nila nakilala ang Diyos o wala silang Diyos. Kasi kung may Diyos po sila o kilala nila ang Diyos, meron po silang masasandaan. Para po tayo po bilang tao, may mga kaibigan po tayo na kung tayo may problema, may napapagsabihan. Pero hindi po lahat ng kaibigan pwede natin pagsabihan ng problema sapagkat hindi po na kahit po yan ika-close natin o kadikit natin na ika nga po yung magkapatid ang yung turingan, hindi po mawawala yung darating yung panahon na magkakakilanlan kayo, magkakasiraan. Kasi material na bagay, problema yun. Pero kung sa sandal po tayo sa Panginoon, kahit hindi po natin siya nakikita, sambahin natin siya kahit hindi nakikita, eh talagang matibay po yung ating sandalan kahit po ating pagdaanan, ibibigay po niya sa atin ang ating pangangailangan. Ewan ko po, sa akin pong, sa akin pong karanasan, ay lahat naman po ng problema namin ay mapinansyal, ay napagdaanan namin. At yan, may mga kapatiran tayong nandiyan ang mga sina Sister Shirley, sila makakapagpatunay nung aming katatayuan ng araw. Talagang yun po yung nalampasan namin at kami pinagpapasalamat naman sa kanila, sa mga taong ito. At sila po yung mga nasa likod ng mga tumulong talaga sa amin. Hindi lamang po sa pananampalataya, kahit at yun po pinaka-importante talaga yung pananampalataya. Yung pong pananalangin nila para sa amin ay talaga pong hindi po sayang. Yung pong kada Webes na hindi man po ako nakakadalo ko minsan, dahil nga po sa trabaho, yun po talagang araw ng aking trabaho, eh ako pinagpapasalamat sa patuloy na pananalangin ng ating mga kapatid sapagkat kaya ko pong patunayan sa inyo na yung kanilang panalangin ay hindi po nasasayang. Hindi po nasasayang mga kapatid. At talagang ramdam po namin yung pagbabago sa buhay dahil po sa mga pananalangin at dahil nga rin po sa mga aral naming naririnig sa kada araw ng linggo, although iisang linggo nga po siguro napaka mas maayos kung araw-araw tayo ay magkakaroon ng aral. Ngunit alam po natin ang ating mga ika nga po ang ating mga tungkulin sa buhay dito sa daigdig na ito. May mga pamilya po tayong sinusuportahan. Kaya, pero sa Diyos po ay wala pong tuos yun. Yung po ay napakahalaga sa Diyos yung isang araw natin pagsasama-sama kada araw na linggo. At yan lamang po mga kapatid. At nawa ay magkaroon po ng araw na akin na ibahagi sa inyo at maraming salamat po sa inyong lahat. Sister Shirley, kayo na po. Taos puso po ako nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Ako po ay nagpapasalamat at kahit ang ating mahal na kapatid ay wala sa ating piling, ay patuloy po tayong nagkakaroon ng katalinuhan nang gagaling sa ating Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kapatiran na ang bawat isa ay may magagandang paniniwala at natututuhan sa ating gawain ito. Ang akin pong
ibabalita sa inyo ay ito po galing sa Lucas 8, chapter 8, verses 4 to 8. Dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at na lumalapit kay Jesus. Nang natitipo na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito'y tinuka ng mga ibon, may nalalaglag sa kabatuhan at nalalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natutuyo dahil sa dawagan. Lumalago ang dawag at ang binhi tumutubo. Ang iba'y nalalaglag sa matabang lupa, tumutubo at namumunga. At ito po ay ang mga nakikinig ay siyang may pandinig. Sa akin pong karanasan sa buhay na ito, ako po ay natatandaan ko pa ang mga binhi po ay ang mga salita ng Diyos at ito po ang ating Diyos ang nagsasalita dito. Siya ay naghasik ng mga salita sa karamihang lumapit sa Kanya. Pero po ito ay ang naging hasik ay hindi inihasik sa magandang lupa at ito po ay niyapakan at ito po hindi tumubo dahil po sila ay hindi ang kanilang pakipag-isa sa Panginoon ay hindi sa kanila nanggagaling sa kanilang puso. Ang binhing ito ay ang binhi pong ito na itinanim ng Panginoon ay ang kanyang banal na salita. Kaya ito po ay nagbunga ng ang iba ay tumimo ang mga salita ng Diyos. Ang iba naman ay hindi nagpatuloy upang makinig ng banal na salita. Ang mga banal na salita ito po ay ang iba pong binhi ay nahulog sa kabatuhan at ito po ay tumubo pero hindi po ito naging matagumpay, hindi maging malago ang paghulog ng binhi sa kabatuhan dahil ito po ay kulang sa matabang lupa at ito po ay ang nangyari ay ang mga ibon ang siyang tumuka upang ang ito ay hindi nagkaroon ng magandang bunga sa ating buhay. Kung ikukumpara po natin sa ating buhay, ito po ay mamaya ko po pala. Ngayon po yung pangatlo na ang ibang binhi ay tumubo sa matabang lupa. Ito po ay tumubo, lumago at nagkaroon po ng magandang bunga at ito po ang lahat ng ito ay nagkaroon ng magandang kabutihan na ipinagpala sa ating Panginoon. Sa tunay na buhay ko po, ito po ang nangyari. Sa luma ko pong yung pong mga nakaraang panahon, mga taon, ako po'y lumapit sa ating sa isang gawain na alam ko na ang lahat ay pawang ang mga matututuhan mo ay galing sa mga salita ng Diyos. Ako po'y lumago. Nagtanim ako ng mga salita sa aking puso, sa aking kaluluwa, na unti-unti naman po ako nagbago, pero naroon ang mga persecution na ang naririnig ko at nangyayari sa aking buhay. Naririyan ang mga matataas na mga siyang nagpapalakad ng gawain ito na ako'y kinakausap sa sulok upang ako ay pagsabihan kung ano ang mali kong ginawa at ang mga tama kong ginawa ay hindi nila nakikita. Ako ay nagpakatatag dahil nais kong mangyari at kailangan ko ang mga turo ng ating Panginoon dahil ang sitwasyon ko ng panahong iyon ay talagang
kailangan kong lumapit sa ating Panginoon dahil ako ay na maraming mga pagsubok na dapat kong gampanan sa financial, sa aking mga trabaho at sa lahat ng aking pamilya. Kailangan nila ang aking mga pagmamahal at mga gawang dapat nilang makamtan. Nagpatuloy ako hanggang sa nalaman ko ang katotohanan, nadilig ako, nagtanim ng, habang sila'y nagtatanim, naroon pa rin ang kanilang mga mga trials, mga salitang bitawan. Naroon ang nangyayari sa kamunduhan na hindi dapat natin gawin kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa nadiligan na ang binhi na itinanim sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kapatid na si Brother Albert. Ako'y lumago at natututo sa tunay na balita ng ating Panginoon. Tulad na lamang nung nakaraang 1 linggo, nakikita ko sa mga kapatiran ng mga nakaraang gawain. Ako ang parang ang kanilang ginagawa ay hindi sa kanilang, nasa ibabaw sila sila ay tinanim sa batuhan, sumibol nga, pero hindi naman nagbunga ang kanilang pananampalataya at sila ay nagkaroon ng hindi magandang katuruan na ibinabalita sa kanila kung ano man sila, ay kung sila man ay nakikinig sa kanilang ginagawang gawain ito. Nakikita mo ang kanilang mga pananamit, ang kanilang mga kilos, ang lahat ay nakikita mo. Pero ako ay nakikita ko rin ang kaibahan ng ating pananampalataya at sa kanila dahil parang inuuna nila ang kasiyahan. Ang iba ay pumupunta lamang sa gawain kung may kainan, mayroong kasiyahan, at pagkatapos ng mga ganong araw, ay nagkakaroon sila ng uh, naghihiwalay sila sa ganong gawain dahil anong mapapala nila dahil wala naman daw silang ang kanilang material at ang laman ng mundo ay walang makukuha dahil yun ang kanilang hanap, hindi yung spiritual na pamumuhay. Na, na nagagawa kong magsawalang kibo dahil ayaw ko nung kanilang ginagawa dahil alam ko ang tunay na katotohanan. Kaya ang sabi lang nila, nagbago daw ako, kaysa daw ako ay nagmamalaki. Sabi ko, hindi lang ako kumikibo. Meron akong kasamang alam nila ang aking ginagawa at ang magpapatunay ay yung isang taong kung ano ang aking nangyayari sa aking buhay, sa aking pananampalataya, sa aking spiritual na ginagalawan dito sa ibabaw ng mundo. Marami akong pinagdaanan. Ang kanilang buhay ay ganun pa rin. Alam ko na sa kanilang paglilingkod ay mayroon pa kayang pagbabago. Ang kanilang hanap ay ang dito sa ibabaw ng mundo, yung pa rin ang kanilang hinahanap. Parang dinadaya nila ang Panginoon ang para sa akin. Dahil sila kung mga nag, kung sila ay nagkikipag-isa sa Panginoon tuwing sa araw ng kanilang gawain, ang kanilang mga kasuotan ay talagang hindi ko pwedeng habulin ang kanilang mga buhay na nasa sa mundo dahil hindi natin kailangan yun. Ang kailangan natin ng spiritual. Ang ating mga inihahasik sa ating buong pagkatao, yun ang ating dapat sundin, ang tunay na binhi na ipinagkakaloob ng ating pagkikinig sa ating gawain ito.
Sinabi po sa ating sa Mark 4 chapter 4 verses 13. Pagkatapos nilang tinanong si Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Papaano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ng salita ng Diyos, ito ang mga nasa daan na hasikan ng salita. Pagkatapos na lang ng mapakinggang ito, pagdakay dumadating si Satanas at inaalis ang salitang nahahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng mga nahasik sa kabatuhan, sa kabatuhan, pagkarinig nila sa salita. Ito'y agad nilang tinatanggap na may galak, ngunit hindi naman tumitimo sa kanilang puso. Kaya't hindi nila manatili ang pagdating ng kahirapan at pag-uusig dahil sa salita agad nilang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng nahasik sa dawagan, dinidinig nga nila ang salita, ngunit sila ay naging abala sa mga bagay ng kayamanan at paghahangad ng iba pang mga bagay anupat ang salita'y nawala ng puwang sa kanilang mga puso. Kaya't huli na nilang napamunga, ngunit ang iba'y tulad ng binhig na pasik sa matabang lupa, pinakinggan nila at tinanggap ng salita na sila'y nagsisipamunga na may pagkatagumpayan. Ito pong salitang ito po'y ating tinatanggap na tayo po ay tinanggap na natin ang tayo po'y natuto sa lahat ng tayo po'y nagsusumikap upang matanggap ang mga balitang ito at ang mga magandang balita ng Panginoon, ang mga binhig itinanim sa ating puso. Ito po yung unti-unti nating natatanggap at ito po ay nagbubunga ng kabutihan sa ating puso. At ang lahat ng nangyayari dito sa mundo ay alam na natin kung ano ikabubuti ng ating kaluluwa, ang katagumpayan ng ating buhay. Dahil sa tunay na buhay, ang aking nararanasan sa ngayon, maraming hirap na pagtagumpayan, nagtiis, ang lahat ng ito'y pagtitiis at ang mga katagumpayan ko'y natanggap ko dahil sa binhing itinanim sa aking puso ay nagbunga ng magandang kabuhayan, magandang espiritual na pamumuhay at pagmamahal sa kapwa at sa lahat ng mga nangyayari sa aking buhay. Oo nga, tayo ay naririto sa mundo. Marami pa rin pagsubok ang ating matatanggap, pero ang lahat ng ito ay nakakayanan ko dahil alam ko kung ano ang magiging kahinatnan ng aking buhay at higit sa lahat, alam ng Diyos na kung ano ang ating itinanim sa ating puso, kung ano ang ating itinanim sa kapwa, kung ano ang ating naibigay sa ating lahat ng ating mga mahal sa buhay, kung hindi man nila malaman ang lahat ng ito, sila ang nakikita, ang lahat ng ito hindi ako ang magiging dahilan kung ano man ang mangyari sa kanilang buhay. Basta't ang aking natatanggap ay ang magandang kabutihan ng Panginoon, ang binhig ang inihasik sa aking puso. Ito po ang aking katagumpayan at ako po'y nag-ani ng maraming siksik-liglig na umaapaw. Ngunit sa bandang huli ay ito po ang aking laging iniisip na lagi tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa at higit sa lahat, ano man ang mangyari, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. At ito po ang aking mga inihasik sa aking buhay ay nangyayari sa tunay na buhay. In Jesus' name. Amen. Thank you so much po mga kapatid. At ngayon naman po yung ating tatawagin si Sister LB sa ating closing prayer.
Maraming salamat mga kapatid. Ngayon ay tayo'y magpapasalamat sa Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po Panginoon sa araw na ito Panginoon. Kahit naman po Panginoon, hindi nakarating ang aming kapatid na si Brother Albert Panginoon, ay nagsumika pa rin po kami Panginoon upang maitawid po namin ang aming tungkulin sa gawain namin ito Panginoon sa araw na ito Lord. Sa pamamagitan Panginoon sa mga natutuhan namin, Panginoon, na inyong mga banal na salita, Panginoon, sa pamamagitan ni Brother Albert, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pamamagitan ng aking mga kapatid na nandito lahat, sila Brother Randy, sila Sister Shirley, na sila ang pinaka nauuna sa amin, Panginoon. Sila ang pinaka mas marami ring nalalaman na mga sharing, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa pag-guide nila sa amin. Naway bigyan niyo po sila, Panginoon, ng marami pang kaalaman, Panginoon, upang maituloy-tuloy po namin, Panginoon, ang aming gawain, Lord. At naway gabayan niyo po, Panginoon, si Brother Albert at si Sister Lita at ang kanilang buong pamilya, Panginoon, sa kanilang bakasyon, Panginoon. Naway bigyan niyo po sila, Panginoon, ng good health lagi, Panginoon, at makabalik sila dito sa Yuki ng matiwasay, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang iba ko pang mga kapatid dito, Panginoon, na nandito ngayon. Lahat kami po, Panginoon, naway bigyan niyo po kami, Panginoon, ng good health lagi, Panginoon, at kami po, Panginoon, ay masayang nakakapakinig ng inyong mga banal na salita, Lord. At sinisika po namin, Panginoon, na sa puso namin lahat, Panginoon, ang aming mga napapakinggan, Panginoon. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, dahil sa pakikinig ko sa mga salita, sa inyong mga banal na salita, Panginoon, ay marami na po akong sa puso, Panginoon. Marami na po akong natutuhan, Panginoon, at sinisikap ko po, Panginoon, na gawin po, Panginoon, ang inyong kagustuhan, Lord. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Naway bigyan niyo rin po, Panginoon, ang aming mga pamilya, Panginoon, ng good health lagi, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan. Pati na po kami, Panginoon. Naway lagi niyo po kaming suportahan, Panginoon, sa aming mga gawain, sa aming mga desisyon, Panginoon. Lalo na, Lord, ang aming bansa din na Pilipinas, Panginoon. Naway gabayan niyo po lagi, Panginoon, ang aming Pangulo, Panginoon, kung ano man po, Lord, ang problema ngayon sa Pilipinas, Lord, naway masolve po nila, Panginoon. Naway magtulong-tulong po sila, Panginoon, sa pagsosolve sa problema, Panginoon, ng aming bansa, Lord. At ganoon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang mga calamity, Panginoon. Naway matigil na po, Panginoon, ang mga kalamidad, ang mga hirap, Panginoon, upang maibsan po ang paghihirap ng aming mga kapwa, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng may mga karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Naway pagalingin niyo po sila, Lord. Hipuin niyo po sila, Lord, ng inyong makapangyarihang kamay, Lord, upang gumaling po sila, Panginoon, nang hindi na po sila magsasuffer, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman, Lord. Ganon din po, Lord, ang lahat ng mga taong mga nagugutom, Panginoon. Hipuin niyo po silang lahat, Panginoon, at gabayan, Panginoon, ng maibsan po ang kanilang mga gutom, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Naway lahat kami po, Panginoon, ng 10 ng aming lahat ng mga pamilya, Panginoon, ay ganun din po, Lord, na laging healthy, Panginoon, at ligtas sa mga kapahamakan, Lord. Maraming salamat, Lord, hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, na aming pagsama-sama na naman dito, Panginoon. Naway gabayan niyo po kami, Panginoon, nang maitawid na naman namin ang aming gawain, Panginoon, aming charity, Panginoon, at ang aming night prayer, Panginoon. Naway tuloy-tuloy po namin na magagampanan lahat, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon, sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen.
Salamat po mga kapatid at hanggang sa isang linggo po, kayo po ay aming inaanyayahan muli na kami ay samahan sa pag-aaral ng mabutihing balita ng Panginoon. Have a blessed week ahead to all of you. God bless.